Hey, Leche Mars! Hi! Alam mo ba na finale na natin ngayon ng season 10? Wow! Time flies! So, ito na yung end ng ating iconic season. Iconic. Yes. Oo. So, Yes. suggest ko lang sa'yo na parang, kasi parang na-discuss na rin natin to in previous seasons kasi mahilig tayo manood ng movies. So, Of parang course. maganda na end ng ating season, yung iconic na mga Pinoy. Of course. Maganda yan. Ako sa dami Kasi na. di ba parang the previous episode, iconic horror. Pero ito naman, Horror. as in movies in general, In talagang general. na Pinoy. Okay. Oo. Regardless Ayan. of genre. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Oo. Game. So para sa'yo, ano yung masasabi mo isa sa mga iconic? Ako kasi, I think nabanggit ko na din to before in many, many of our episodes na ang topic natin ay movies. For me, ang iconic in a sense na kahit ang dami nag-evolve na yung paggawa ng movie, ano pa rin siya for me. Yung Kisap Mata, movie siya ni Charo Santos, ni Vic Silayan, Ah, tsaka ni Jay oo, Ila. oo. 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 I think nabanggit natin to dun sa, nabanggit ko to dun sa True Crime. Mhm, mm. Tama, Episode tama. na doon kasi siya hango. Hango, ang lalim. Pero yon ang nanay niya dito si Charito, basta in a nutshell, mag-asawa si Hilda at si Jay. Tapos sobrang possessive ni Vic Silayan as a father kay Charo. Para nagsiselo siya, pero wala namang, ewan ko, ang part nung pagka-creepy nun is that walang, parang undertones lang na obsessed ka ba sa anak mo kasi meron kang romantic or sexual Mm-mm. din sa kanya. Parang wala, actually obsessed lang siya dun sa Obsessed anak lang niya na kailangan talaga. ako, aalagaan ko yan, akin lang. Tapos yung asawa niya si Charito sobrang submissive. Ang lala talaga ang lala nung pagiging obsessive ng tatay na yun. To the point na, siya yun nga, hindi naman na to spoiler, na talagang kahit kailangan niya mga alive, pala mapatunayan lang niya na hindi, walang pwedeng kumuha ng anak ko. So yun, I think na remaster ito tapos pinalabas ulit. So I really hope available siya at maging accessible. Kasi tsaka iba yung acting ng mga artista noon, Ewan Oo. ko, Mas may lalim. mas may lalim. They have longer line. Tsaka mas magrabe talaga yung hugot before. So yun, so for me, isa yan sa pag sinabing what's the best. Kunyari a foreigner would ask, what's one of the best Filipino films you can recommend? Yan lang isa sa mga una kong i-recommend. At syempre marami. Ikaw naman. Sa napunta na tayo dun sa mga may lalim. Yung sa akin kasi Himala kay Nora Ah, Honor. yes. Oh. Kasi parang sobrang hindi lang siya maganda as in dahil sa cinematography, hindi lang din Oo, siya maganda oo. dahil sa acting. Pero yung layers ng na parang yung tungkol doon sa pagiging fanatics minsan ng tao sa religion, Medyo, yung oo. pagsasamantala naman ng ibang tao doon sa pagiging fanatic ng mga tao. 'Di ba? Mm-mm. Kasi napakita lahat yun doon na parang tas yung sinabi natin na yung lalim na natatandaan ko to kasi nung nag-aaral ako dati, meron kami sure na theater director siya, Oo. ganyan. Na isa sa mga binigay niyang examples ng magaling na artista was Nora. Sabi nga, mata pa lang niya, alam mo na yung nararamdaman niya, wala pa siyang sinasabi. Oo. Kita mo yung emotion sa mata. Na parang kung talagang magaling ka, kung ito pa lang alam mo na, parang ganun siya dun sa movie na to, na parang, No and I guess word. dun sa mga ibang future movies niya after that, kasi hindi ko naman napanood lahat ng movie ni Nora, Mm. na ganun siyang klaseng artista. Mata-mata. School of Acting. Oo, the school of mata-mata. Oo, di ba? Ako, napanood ko kasi yan, syempre, na college na, one of those, Hmm. sa school din, required kahit anong, whether sa film or social, yan, dun, hindi ko na matandaan lahat ng elements niyan, pero yun nga, tama ka, yung ganun, yung fanaticism. Kaya ang iconic din yung dialogue niya dyan, di ba? May isa tayong Oo. episode. Walang Oo. himala. Sino Walang naman? himala. Oo. Mga tao. Grabe. Ako naman isa dahil luma din to. Hindi to masyadong, hindi ko alam kung kung na remaster ba to o pinapalabas pa rin o old movie siya ni Hilda Coronel at saka ni Mona Lisa. Ako ko na tanda mo yung artistang si Mona Lisa. At saka Insyang si ba to? Inshang, yes. And a Oo. very Cortez na Oo. yun. Doon kasi di ba lately nga, di ba sinabi nila, parang lagi daw tayong may obsession sa poverty porn nga ang tawag, di ba? Oo, tama. Na yun, pag sinabi mo, hindi, ganyan. Kailangan mahirap talaga, yung talagang lubok na lubok Oo. na harapan. Insyang kasi is one of the first ones that I saw na yun, dun ko nakita yun na parang, hindi naman kina-glorify, pero parang dun ko nakita na, shocks, ang lala pala talaga ng ng buhay sa slums.
Mm. Ganyan. Tapos doon nangyayari yung mga ganun. Kasi ang ano noon, ang plot nung Insyang, si Insyang is inano siya na napagsamantalahan siya nung jowa ng nanay niya. Nung Mm. jowa ng nanay niya. Tapos basta ang galing doon. Tapos she planned to exact revenge. Pero nangyari siya in a way na basta in a way, manipulate din niya. Pero hindi mo siya masisi kasi she was a victim of her circumstances. Mahirap sila. Mm. Tapos basta yun, ang ending doon, na pagtanggol siya nung nanay niya, she was really craving sa pagmamahal din ng nanay niya eh. Tapos, basta may ganon, ang tingin kasi sa kanya ng nanay niya, malandi kasi yung Mm. gano'n I don't know if it's the way siguro pinakita nga din doon na pag you have lack of education, wala Mm. kayong resources, tapos kayo lang din yung mga doon, ang lala talaga. So kung medyo nakakaangat ka sa buhay, doon mo marirealize na, oh my God, ganyan pala yung mabuhay ang mga, and marami nang naging movies na naging ganyan ng theme after that. Oo. Yung Bulaklak ng Maynila, parang ganyan din yung kay Angelo. Although Mm. yun, it was more recent na. Pero yun, yung Insyang tumatak din yun. Sa akin, meron akong isang, actually hindi siya isang, pero ito yung nag-spark ng series of na ganun yung, dahil, kasi natatandaan mo when we were younger age, puro drama talaga, di ba? Heavy drama, heavy Oo. Tapos nagkaroon ng bagets, na it was just Okay. about kids having fun. Di ba? Yung Mm-mm. adventures of being young, na parang yun yung nag-spark, nagkaroon ng bagets 2, nagkaroon ng hot shots, nagkaroon ng ninja Yes. kids, na parang it was more about having fun. Yung hindi siya yung, it doesn't take itself too seriously. Seriously, oo. 'Di ba? Na parang nadala na rin siya hanggang ngayon kasi 'di ba yung nag-Star Cinema, yung mga Oo, yung making youth-oriented Barton. oo, 'di ba? Na siguro kung walang naging bagets, baka puro serious pa rin yung mga pelikula natin. Oo. Yung meron pa naman, pero parang sabi nga kasi 'di ba you watch a movie to escape. Oo, So paano kung yun. 'di ba kung kahirap, kunyari medyo mahirap ka na tapos manonood nga ako ng sine, kahirapan pa rin. Papanoorin ko parang ako correct. Ako, nabanggit ko na ito maraming beses na. Syempre, as a Richard and Don fan, ewan ko, other people might, syempre, hihintayin kita sa langit, classic yan. Although, Oo. kinuha no, di ba, from Wuthering Heights, Oo. syempre, nung bata ako, di ko naman alam ang Wuthering Heights. Oo. Oo. Sabi lang nila ganyan, Wuthering Heights. Pero yun, talagang love story. Kasi yun yung Oo. sila, forbidden kasi mahirap yung isa, tapos Oo. lumaki, nagkan, ganyan. And then, syempre, hindi naman na-spoil na kasi nasa title na, hintayin kita sa Mm. langit kasi nga, may na na. Tapos na ang ending, di ba, nagkita din naman sila sa dulo, Oo. sa Batanes. This Oo. was 1990 ata ito, o 1991. I don't know if parang a lot of people have been to Batanes already, pero nung time na yun, parang, ganda pala dyan. Diba, mga hills na nagkakabulis. Pero no, yung parang nung bata tayo kasi this was one of those movies na ang ganda kasi nga nung cinematography, yung Cinematography, setting, tapos correct. ang ganda pa ng couple. Alam mo yun? And ito yung Sobra. una nilang nagsama eh. And they were, parang wala silang before kasi they were paired with other people, ganyan. Parang, so sino to? Bakit magkasama yung dalawang yan? So Pero parang, wow. it was, talaga siya, fresh na Oo. fresh. At saka I think ito din yung nagsimula din na pag sinabing Reyna Films ang movie, medyo Oo, okay kasi, correct. di ba, ito si Oo. Tita Mi, Oo. yeah, it's a family affair, yung Mm. din. Ayun, ikaw. Sa akin kasi feeling ko iconic siya in a way na nasama natin to sa dati nating episode na iconic like na parang iconic siya kasi ang dami na pakukuhanan na lines and memes yung Four Sisters and a Okay. Wedding. Kasi hanggang ngayon, matagal na rin Oo, since dala pa rin ng tao yung mga linya dun sa alam ka movie. rin. Oo. Correct. Nag-resonate talaga yan no, sa magkakapatid. Ikaw na kwento mo nga, di ba? Oo. Parang kinuha sa inyo yung Parang kilala kami storya. ng writer. Tsaka di ba? Tsaka di ba nagkaroon ng yan, yung parang yung before, yung Oo. nagkaroon ng soap ba ito o movie na Movie paano yung din. buhay nila Parang prequel before? nung bata sila. Oo. Prequel. Oh. Pero ako nagustuhan ko yan, yung movie na yan. Mm. Iba-iba sila ng personality. I mean, at saka halo-halo, no? May drama, may comedy, Mm. mga kalokohan lang. Oo. Gusto ko dyan yung, syempre exaggeration na to kasi nga movie, yung family name nung mapapangasawa Nila niya. Carmi Martin. Sa Oo. Bayag. 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 Sabi ni Tony, anong pangalan ng character niya? Pamilya Bayag. Bayag. Grabe Ang yun. Grabe yung movie na yun. princess.
Ay, nakakaloka. Ako naman, ano pa ba? Oh, sorry. Ano pa bang mga nakaka-iconic na movies? Yung ito drama din to eh. Pero yung ganyan, yung nasa guni-guni pa nga din ng mga tao, yung One More Chance. I mean, Oo. ang dami ng kasunod Di may ba One More parang Chance. nagkaroon ng ano nito? Musical ba o stage play? Parang ng One More Oo, Chance. parang, oo, no. Oo. Tama ka, One More Chance. Sa akin, din Ganun, yan eh. Kasi ganun siya ka-iconic. oh, 'di ba? I think siguro 'yun ang pwedeng gawing sukatan na tipong gawin natin sa ibang format kung ano Oo. pa din. Eh kasi hindi na naman nila doon, ano talaga. Totoo rin eh, no? Relatable kasi siya. Oo. Tsaka doon ko parang nakita na no, doon ko nagustuhan yung, hindi man nagustuhan, na ano kayo na, pag toxic ka, ay iwag, toxic ka eh. Ganyan. Oo. Although, syempre, ang isa sa mga iconic, syempre, yung mga lines, yung role ni Maha, no, na siya yung doon, Mm. di ba? Na sense niya na Oo. love ako, pero parang, Parang hindi siya enough na parang ano. hindi siya enough. Oo. Di Oo. ba? Na, ano pa ba? Ano, sa Ikaw, akin kasi, sana maulit-ulit. Oh, Ito of yung, course. sa ano, yung nagpunta si Lea sa Amerika, di ba? To, Oo. pursue the American dream. Tapos sinundan siya ni Correct. Aga. Sinundan siya ni Aga. Anong ko dyan? Kasi ito yung sobrang pabebe ni Leia nung umpisa, di ba? Oo. Yaw niya, tapos tawag siya ng tawag. Tapos Tapos sunduin mo na nung ako nakaya dito. na niya, sobrang independent woman naman. Oo, ang naano ko doon yung pagdating ni Agad sa state, nag-illegal siya, naghuhugas siya ng pinggan. I think executive ata siya sa Pilipinas, di ba? Parang gano'n. Oo, oo. Paano na yung career niya eh. Para ano, he really gave up everything para sumama kay. O, tapos pagdating niya sa States, nag-iba na si Leia, no? Oo. Kasi parang real ba siya doon? Ang dami na niyang meeting, yung mga gano'n. Di ba Oo. yun yun? Oo. Ano, Wala na siyang time for Aga. Na parang kung o, tutuusin mo, parang kaya siguro siya maraming nagkagusto doon. Bihira tayo magkaroon ng movie na gano'n noong time na yon eh. Yung parang yung buhay ng Pilipino sa ibang bansa. oo, Parang tama. that was one of the first. One of Tapos the diba first. nagkaroon ng Milan, nagkaroon ng ano, na parang Oo, napapakita na yung mga hello, love, goodbye. oo nga, Pero ilaw lang. before, wala. Parang feeling ko siya lang in my, ano, na parang siya lang yung, nung time na yun. Oo. Ako, Lechemers, meron akong for me, iconic din in the sense na hindi mo aakalain nung papagsama mo yung at wala tong lalim or anything. Natatandaan mo yung series ng pelikula ni Chris at ni Rene Requestas na Pido Dida. Oh my gosh, oo. Tama. Diba? Parang Pido Dida. Tapos, hindi naman sa pag presidente pa si Cory nito, di ba? Oo, tama. Bata pa si Chris eh. Imagine, si Rene, bungi, ganyan. Tapos, Chris, Pido Dida. Tapos, di ba naging Pido Dida na mag-asawa na may baby na sila? Oo. And to think na papayag nila si Chris, no? Na parang, Correct, Pido Dida. Nakakaloka. Although nakalimutan ko na yung bata pa ako nito. Bata pa tayo nito eh. Grade school tayo nito. oo, No? grade school. Kasi natatandaan ko yan, nagkaroon ng time na pinromote nila yan sa GMA Super Show. Oh my gosh, aging myself. Ano, na parang maglalakad sila pababa ng stairs ni Rene Requestas, magkabilang side. Parang pag ganun kasi yung stairs, pa triangle. So Ay, magkabilang. oo. Tapos nalaglag siya kasi Nalaglag si hindi pala Chris. buo yung stairs. Akala ni Chris parang carpet siya na dahil may tela. Yung pala may tela kasi may awang. Tapos she fell inside. Sana pala dinagdag natin yan dun sa mga scandal na episode. Naalala ko Oo, yun di kasi ba? Sobrang bata ko pa noon. Tapos parang, oh my God, nasa si Chris. nahulog. Tama. Nalaglag siya niyan. Correct. Tapos yung after na nung nag-promote, grabe kung ikaw yung nasa palabas na yon, lagot ka. Kasi presidente yung nanay niya. Tapos Oo, di nalaglag ba? sa Parang aarestuhin na ako. ang taas din nun, Tapos Oo. live yun eh, di ba? Live Oo, show. live. Live. Sorry, Parang, natawa kay Chris. Pero di ba, oo, yan yun, oo, Pido Dida, na may ponytail pa na ganun si. Tapos Tirana yan yung Riquez. natatandaan ko pag Siyempre may mga seasons, since mag-asawa sila, magkikis sila, siyempre fade to black, di ba? Dahil hindi naman Oo. talaga tunay na Oo. sigawan talaga yung mga tao kasi akala nila magkikis talaga. Pero alam mo, nakabasa ako ng niyan kasi di ba may problema si Rene sa yun yung substance abuse and Oo. I think there was a time na nakwento yan ni Chris na na naging magkaibigan talaga sila ni Rene. I mean, there was nothing, walang hokey-pokey na Naging magkaibigan sila na nagkataon lang daw talaga na hindi kayang labanan ni Rene yung substance problem. Kaya, siya malamang na vet yan. Hindi naman sa Oo pag-ano, di ba? naman, Feeling ko kasi bago anak ng payagan si presidente Chris. yung ano eh. Bago payagan si Chris gumawa ng ganyan, vinet nila yan. And
Oo. Mas kasi sumikat yan si Rene, di ba? In a way, baka pwede na nga din natin i-consider yun ng mga, well, it's a little toxic now, but yung mga pelikula nila before, nila Joey, mga stars, Oo. Medyo toxic nga lang talaga nga yung ano toxic ni lang yun, no? Rene. Pero, Oo. di ba yun, ikaw, ano? Ano to, yung sa akin, kasi feeling ko iconic siya kasi na nakagawa sila na, di ba meron Marvel na universe, ganyan. Sa atin, mga hero, yung hero-verse ng mga Pinoy. Kasi Yung parang equivalent. iisang producer lang kasi yung gumagawa nitong, yung General Luna, tapos yung Okay. Goyo. Ako mga hero na, Lastic Man, yung mga ganun, hindi pala. Hindi, Hero di pala. ba parang, as in, Okay. kasi 'di ba they all live in the same era in the same time Correct. frame. Oo. So parang naanggaling lang din na meron silang nakakagawa tayo. Tapos yung in a way na parang mas na-appreciate natin yung hindi lang yung nababasa natin sila sa libro. Correct. Na parang nakikita natin sila as real people. Ang dramatic ng ano ko, pero yung parang nakikita mo na flawed sila, that they're not really perfect. Kasi parang when we read them as heroes, parang napaka-perfect nila, di ba? Achievements lang Eh, lahat ng nakalibro. oo. Tapos makikita mo si General Luna talaga, may attitude talaga siya. Oo, di ba? Medyo foul talaga siya magsalita, di ba? Oo. Ganun pala May talaga siya. attitude talaga siya. Tapos ito si Goyo, playboy talaga siya. Oo, di ba? Tapos ano, sino nga ba? Di ba nag-ano dyan yun? Si Epic Kizon yun si Mabini. Si Mabini. Kaya natin kailangang mag-educate pa kasi may nag-comment yata na nagkaroon ng award yan hindi nga daw tumayo dun sa wala nga daw, iba hindi lumaban, ganyan lagi lang nakaupo lang daw Oo. the entire time. Parang natawa. Grabe, di ba? At least nakikita mo, actually, ang galing ni Epi doon. Oo. So, can you imagine, you can't do anything but Oo. correct. Alam mo, tsaka iconic din siya kasi minsan kasi lalo na kung visual learner ang mga bagets, no? Parang mapanood mo na lang Oo. yun. Lalo na sa generation ngayon talaga na visual ang malaking bag. Maganda nga na may mga ganito. Tapos, di ba ngayon ginagawa nila yung Quezon, si Quezon. Jericho Rosales. Tapos, nandun yung isang guy from the Game of Thrones na Game of Thrones, si, sabi nga daw, tapos na ba oo, to? Are hindi they pa, still they're still shooting. Na parang wow, parang at least papapakita mo yung ano. Tapos isama na rin natin siguro dito yung, although iba naman yung nag-produce nito, pero it's still part of the Heroverse. Yung kay ano, Jose Rizal, si Oo, Cesar Montano, yung sa si Cesar GMA. Montano? Alam mo, I agree. I mean, although sabi nga nila, mas malapit daw nakamukha ni Rizal, itsura ni Rizal, si Pacquiao. Kasi Kasi maliit, he's really saka not ano, oo, liit and he's not conventionally guwapo pero oo, sobrang charming talaga. charming, Pero oo. role ni Cesar, kuhang-kuha niya yun no? Oo. Ang galing niya doon Very, na parang I don't really like his politics pero as an actor oo, as dito an sa actor. Rizal, ang galing niya. Oo, si Rizal. Yun ang ano yun. Isa pa yan, tama din yun, yung mga ganung portrayal na national hero pero hindi, chick boy yan. Oo, 'di ba at least napakita nila, hindi talaga perfect. Oo. Tsaka yun, oo nga, yung mga ganyan. Kailangan, yan ang mga mas-save. Tama ka, yan yung talagang deserving ng iconic tattoos. Oo. Sino ba mga Sana hero gawa sana ng lang magkaroon ng ganyan na babae. Alam mo 'yun, babae? parang puro sila lalaki, parang men's club masyado 'tong mga movies na Exactly, 'to na eh. parang, do you buy that walang isang babae na ano sa ganyan? Parang, sinong Kasi alam mo, naiiwan? kung magkakaroon, parang 'di ba? Ako kasi ewan ko sa nung nag-aral tayo, sino lang ang babae na naturo sa atin na nakipaglaban? 'Di ba si Gabriela Silang lang? Kaya sila, oo. Pero I'm sure hindi lang siya. Alam mo 'yun? Correct. Kasi, yun nga parang when these men go to war or when these men, may ginagawa, yung mga babae, yung mga asawa nila, kasi part din sila nung nung resistance Oo, movement. 'di ba? At saka kung mga na-deadsman sa yung mga naiwan ng mga nila, yan ang nagpatuloy ng legacy ng mga Mm. asawa. Oo Oo. nga, tama. Challenge natin yung mga. Pero nagka-movie na ba ever about Gabriel? Sana, Parang wala. karera nila Gerald Tarog. Di ba sila Gerald Tarog yung gumagawa nito? Oo. Heroverse. Tsaka sa Heroverse. tsaka sana gawan din nila ng ano, kasi ewan ko kung nakikita mo to sa TikTok na parang may American kasi na mahilig siyang mag-post regarding powerful women in Women. history. Na parang nag-post siya about may Pilipina na parang sabi ko, ba't di namin pinag-aralan itong babaeng to? Parang teacher siya nung panahon ng Hapon. Okay. Tapos, nakilala siya as parang assassin siya ng mga Hapon nung panahon. Na she was always wearing red lipstick. Ooh. Oo, na parang, galing. Hindi siya, kumaga, kilala siya as in madami siyang kills na Wow. Sino to? yun nga, na parang, basta may nakita, hahanapin ko yon yung TikTok channel na yon. Basta sinabi niya pa, buti pa siya, alam niya yun, ba't kami, wala yan sa araling Sino to? panlipunan namin.
na-erase siya sa history. Dapat hindi. Oo nga, dapat mga ganyan. Kasi Oo. imposibleng stereotype na mga babae there in the house and ano, Oo. hindi, no? Ginagawa yung akala nila. Oo. Ayun. Ano pang Ako, movie yan? ako for me, speaking of panahon ng hapon, ewan ko, ako for me, tumatak kasi talaga to dahil it's one of very, very few that tackled homosexuality. Yung si Markova, Comfort Game. Oo, Gustong-gusto ko to kasi, Dolphy. si Dolphy. I think, was it one of the last movies that he made? Oo, Kasi, totoo. may Maganda edad na, nga yun. may edad na rin si Dolphy. Tapos yung mga anak pa niya yung kasama niya. Oo, sina Jeffrey, sina Ed. Yun, ako kasi that was na sila talaga yung bida. Kasi usually, pag, when you're buddy, when you're, tomboy, ganyan, you're always a bit player. Hindi ka talaga bida. Pero dito, hinighlight kasi yung buhay talaga nila na ang hirap pala nung panahon ng Hapon for them. I mean, mahirap na Oo. para lalo pa sa mga kagaya nila. Tapos, ayun nga. I think it's one of hindi ko alam kung nasundan yun or, kasi parang mga Ano, sumunod naman na, parang yung love na nila for, it's like the same sex love, but nothing about yung ganyang kalaking. parang nung time na yan, yung may Markova, nagkaroon din yung kay Dennis Trillo, yung Ice, diba? Oh, Na he oo. played din, parang trans Oo. din siya. I mean, nagbibihis babae talaga. Na parang yung general played by Jay Manalo fell in love with him. Na parang hindi niya masabi na hindi siya Oh, hindi talaga siya babae. Pero eventually yata in the end, parang alam na ni Jay, pero he still loved her. Parang, tas tumutulong siya sa mga rebelde. Parang si Judy Ann yung rebelde na parang Oo. friend. Na parang nakakapag-pass tuloy siya ng information kasi may nakukuha siya. Oh, Dito ako isa naging pa fan ni yan. Dennis Hindi ko Trillo napanood. eh, sa movie na yon. Doon ako naging fan. Kaya nag-start yung fandom ko O kay parang Dennis natatandaan ko Trillo. ni Dennis. Parang natatandaan ko nga yung may mga stills ng movie na nakadress siya. So, parang Oo. ang unfair, no? Ang ganda-ganda niya. Oo, correct. Grabe. Pula, tapos nakadress, di ba, ganyan. Tapos Mm. meron siya. Ganda-ganda, So, ang galing pa ng nakakainis. portrayal niya kasi sobrang hinhin. Sobrang girl talaga. Mas girl pa sa girl, parang ganyan. Girl pa sa girl ko. Oo nga. Ay, oo, maganda yung mga ganyan. Yung mga pieces of history. Mm. Ano pa ba? Sa akin kasi, ewan ko kung iconic siya sa iba, pero for personally iconic. Kasi naging favorite ko siya for a time. Yung Moments of Love na, ano siya eh, para siyang, alam mo yung movie ni Keanu tsaka ni Sandra na, yung after yung movie na, The Lake yung House? yun, para siyang lake house. Pero yung concept niya Oo. parang lake house. Pero Where ito, did sa it... phone. Imbes na letter, sa phone. Parang pag tumatawag siya, Sino si Ding Dong nasa modern times. Tapos si Isa nandun sa panahon na medyo luma na, mga 50s or 60s or something like. Oo. Na parang Oo. akala nila nung una parang phone pal, alam mo yun, parang ganyan. Tapos na-realize nga niya na nasa ibang time siya. Tapos yung parang may nangyari dun sa girl, dun sa timeline, na parang hindi na sila makapag-usap over the phone. Oo. Parang na ano siya. Oo, kasi, oo. Tapos, so syempre di na niya alam kung ano nangyari, heartbroken si Ding Dong, ganyan. Tapos na-discover niya, eventually, na-meet niya si Cariel eh, na tapos lola niya pala, si Isa, si played by Gloria Romero. Tapos, nung Oh. nagkita sila, nag-iyakan sila pareho. Kasi, alam ni Gloria na siya yun. Alam din ni Ding Dong na siya yun. Ayun. Tapos yung talaga, alam mo, kita mo yung love. Hello, the age gap. Lola na niya si Correct. Gloria. Pero ang ganda, hindi ako masyadong nakagalingan kay Ding Dong Umarte, pero dito sa pelikulang to, nagustuhan ko yung scene niya na yun. As in, Ay, sobrang talaga. moving sa akin yung part. Oo. Oo. Mm-mm. Kasi Saklap parang ng guard. lumabas na tumakas siya sa family niya. Kaya hindi na siya nakakaano dun sa phone. Kasi same house eh. Oo. Tumakas siya sa family niya. Tapos parang she was presumed dead kasi yung sinasakyan niyang barko Lumubog. nag-capsize. Tapos Mm. yon na parang eventually she married someone else. Na Tapos naging ano na. Oo. Ang ganda naman nun. So wait, so matagal na to? Oh, I'm assuming sila pa ni Karil na. Karil. Sa timeline na lang eh. Oo, medyo nangayo. Ay, Yo. ako naman madagdag ko lang, mahilig kasi ako minsan sa family. Drama siya, pero parang, if it's a family theme, Mm-mm. not so much sa mga dalawa siya, pero feeling ko mas popular yung isa. Yung Tanging Yaman, tsaka yung Pilipinas. Oo. Yung Tanging yaman, problemado. oo. Yung Tanging Yaman, ano natin yun, di ba talagang, si Loris Gillian ng ano nito, di ba? Tapos yun, si Gloria Romero din yan, yung ano, Oo. ayun, doon mo makikita yung cracks talaga ng, mukhang sa labas, parang okay ng pamilya, no? Sa dami pala nilang issue sa isa't isa. Grabe yung acting nila dyan, Edu, sila, Oo. yung Filipinas naman,
medyo problematic yung pamilya. Pero yun din, ako doon, ang doon naman sa Pilipinas na ano ko doon, na pagpanganay ka pa talaga, ikaw yung ano, tendency lang naman na mas marami ka talagang sinasacrifice for your sibling. Tapos, unti-unti na silang nakakaano, ikaw, na, ano ka pa rin. I mean, hindi naman naiwan, pero parang, paano naman ako? Ako Mm. yung naiwan, parang ako pa rin. So yun, medyo toxic siya. Parehong Pasko din to eh, parehong Pasko yung tema. Pero, Parang pwede mong i-ano diyan yung similar theme, yung Seven Son, sina Seven, Ding Dong. si It's a Dingdong si Ate ko. sina Ronaldo Valdez. Oo, oo. Oo. Oo, I think si Aga nga yung isa. Oo, tama. Na O parang si ganun din, parang tanging yaman din. Parang yung family, ano, yung kino-confront nyo yung mga yung issue. issues nyo as a family. Correct. Ay, ang napanood ko nga yata yan, ang naiyak ako dyan yung time na pumunta na si Ronaldo Valdez dun sa puntod ng asawa niya. Sabi niya parang, bakit naman hindi mo ako parang na heads up na ganito pala, ang iiwan mo. Parang ba't sila nag-aaway-away? Parang, oh. At saka si Ding Dong, sabi niya kay Aga, di ba? Kasi di ba sila Aga, medyo siya yung on the poorer side. Si Aga, Oo. pero driver ng jeep ba to? Parang driver siya Oo. na sabi ni Ding Dong, parang kasalanan ko nag-strive ako na umayos ang buhay ko. Oo. Na parang Na- ano niya daw, parang palagi na lang bang obligasyon niya na tulungan yung ibang ano niya dahil Dahil siya yung, oo, kasi angat parang siya. yung dating kasi nga parang pinapunish siya for being successful by Oo. yung sa obligasyon niya sa pamilya. Correct, yung hindi siya agad makapunta kasi may trabaho, ganyan. So, kasalanan ko na nag-strive ako. Parang, Oo. tama. Ano Yun. pa? Ano pang may naisip? May last na lang ako. Hindi, Sige. I think it's not as popular, pero pag pinanood mo siya kasi iconic siya in the sense na may co-star ka na foreigner, tapos maganda rin yung cinematography. Batanes, Isa Calzado pa rin. Ah, Favorite ko yata si Isa Calzado. Ano? oh, Isa Calzado and Ken Chu of F4. four. Kasi this was Oo. parang katatapos lang ng kasikatan ng F4. Tapos they invited Ken to do the movie with Isa. Sa Batanes nila ginawa na parang mangingisda siya from Taiwan. Kasi di ba malapit lang ang Taiwan sa Dapat lang sa Batanes? Taiwan. Correct. Parang napunta siya sa Pilipinas, tapos tinulungan siya, ni-nurse siya back to health ni Iza, tapos they fell in love. Yun nga lang, kaya syempre he has to go back. Yung ganyan. Go back, oo. Na ano nga, oo nga, nagka-amnesia ba siya dyan? May amnesia ba Oo, dyan? nagka-amnesia siya. Grabe oh. Tapos yun nga, yung backdrop mo pa bata. Ang ganda-ganda talaga doon. Parang you can never go wrong with yung cinematography sa ganda ng Noon, place. ano, parang ano, I wonder kung nakatira ka doon, no? Okay, normal lang yun. Pero tayo, Di parang, ba? Oo. oo, Buti, Batanes. buti nga hindi siya nasa-spoil ng tourism, no? Yung parang hindi naging commercial. Tama. Ano ako doon eh, nakapunta ako doon once for a friend's wedding. May mga spots talaga, Leche Mars, na walang signal. And I think they're keeping it that. Di ba? Ang ganda na ganda. Alam mo, gusto ko pumunta doon, pero nung nalaman ko kung anong klaseng plane, yung sasakyan, na parang hindi siya the typical plane na ano. Yung maliit. Eh, Ayaw mo duwag na. ako sa eroplano, di ba? Yung malaki na nga lang, takot ako. Lalo na kung yung maliit. Wala namang ibang way. Kesa Yun ng nga. bangka, overcome ang fear na yan. 45 minutes lang naman ata. Kasama Ay, na yung na. sa bagay. At saka ano, ewan ko, hindi naman sa tinatakot. At saka yung maliit na plane, at saka yung ano yun, hindi engine, yung ganun, Oo, propeller. tsaka ano yan eh, di ba? Pag the smaller planes, you feel everything lalo, no? Mas kesa dun Oo, sa, mas mauga. Pero di I think, ba? ang ano yata, pag ganyan, I don't know kung totoo, they do not fly naman as high. Pero ganun din. Pero kahit na, Sa bagay ko, malalaglag. Yun, they do not fly as high. So parang mas kitang-kita mo talaga, baba ah. Ay, hindi. Pero sana try mo. Dalawang movie na yan na nabanggit natin set in Batanes. oo. Ayun. Pero wala na akong maisip, wala na akong maisip. Ako Parang wala na maisip na-cover na kasi lahat ng Batanes yung utak ko. I know as usual naman, mas marami pa talaga tayo. Sa dami na ng mga napanood natin. Ano kaya, yung sa mga fellow fantasals natin, baka meron pa kayong alamis na hindi namin nabanggit na sa tingin nyo Correct. worthy of being called icon. Yes. Share nyo naman sa amin. Comment nyo or send it to us para mapanood. Oo. Kung saan naka-stream, pakisabi na rin. Yes, of course. Oo. O paano? So, eto na yung end ng ating season 10, the iconic Grabe. season. Episode 12, season 10. Can Oo. you imagine? Season 10! Nakaabot tayo sa season 10. Kailangan tayo ng season 10. So, yun. Ang saya. Ang dami natin na pag-usapan na iconic. Oo nga. Next season na naman kaya. Oo Abangan. nga. Hulaan nyo.
Hulaan niyo po. O pwede rin ako Grabe. suggest, ano bang magandang scene ng isang season? Mm. Dire-diretso tayo discuss. Oo. Ayun, maraming salamat for watching Oh. and listening. Thank you, everyone. And thank you, Leche Mars, for another Yes. season. Thank you so much. Yes, we wrapped another season. Until the next one. Okay. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye.